basura, oh. I-explain na natin maya-maya. Nagpalit kasi ng garbage collector. So yung Lionel na dating garbage collector, kulay blue na may halong puti yung mga truck nila, pati yung mga uniform color blue. So nagpalit ng garbage collector, Metro. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Siyempre, welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, everyday po yan, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Happy New Year, happy 2025. Today is January 1, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. I-shoutout muna natin yung mga viewers natin abroad, yung mga OFW na nagkakandahirap para may taguyod lang ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtutok nyo sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, oy, pati yung mga viewers natin siyempre dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, nagpapakandahirap din na intindihin ng ating gobyerno. Shoutout sa mga 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 nanonood natin, mga viewers natin dito sa Joe Malone TV. Kakandahirap dyan na intindihin yung ating gobyerno kung ano na nangyayari. Anyway, Happy New Year sa lahat. 2025, unang araw. Siyempre, walang natitigil. Trabaho pa rin tayo, I'm sure. Yung iba sa inyo, tulog pa, lasing pa, o busy pa. Pero, sakaling mapadaan sa inyo to, bago ka sa channel ko, please subscribe. At i-click mo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Gaya ng pinangako natin, pagpasok ng January pa lang, boom! May upload na tayo kaagad, ha? O meron dyan, kalye survey natin kay Yorme Isko Moreno, in-upload natin kanina. Tapos syempre yung regular na program natin dito sa Joe Malone TV, yung issue ng bayan, ating pag-usapan 1:00 ng hapon at 6:00 kung saan pag-uusapan at hihimay-himayin natin yung nangyayari sa ating Pilipinas. So welcome kayong lahat dito. Para naman sa mga busy-busyhan dyan, yung naglilinis ng bahay, syempre unang araw ng January, paki-play all na lang yung video natin kung inyong mamarapatin. At kung hindi naman sagabal sa oras ninyo, konting suporta naman para sa content creator na tulad namin. Pwedeng paki-play all yung mga videos natin dyan, tapos hayaan nyo lang na mag-run yung video natin, pati yung ads habang naglilinis kayo, nagluluto kayo, o yung iba dyan tulog pa, o pagpasensyahan nyo na yung boses natin, ha? Maraming salamat kung gagawin mo yan. Attendance check muna tayo dyan, mga kayon. You know? Kung saan lupalop ka man o naroroon, meron pa nga nagko-comment dyan, watching from Oslo. Wow, Cebu. Cebu ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi pa ako nakakapunta ng Oslo eh. O shoutout yung mga nasa abroad o saan lupalop man kayo, Switzerland, watching from Switzerland, Abu Dhabi, UAE, Japan, Singapore, Hong Kong. O kaya dito kayo sa Pangasinan, sa Pilipinas, watching from Cavite, Pampanga, Laguna. O kung saan lupalop man. Nang sa ganun, malaman natin kung saan inaabot yung video natin at the same time, magkaroon ng engagement yung YouTube natin. Maraming salamat, ha. Oy, nakakalimutan natin yung magandang umaga sa inyong lahat, ha. Ulitin natin, January 1 today, Wednesday, dito sa Pilipinas, at panoorin na natin ito. Ito, ikukwento ko sa inyo. Gaya pagka Maynila, kahit nakapikit, kaya kong ikwento yan kasi dyan ako lumaki. Dyan ako nagkabulilyaso. Panoorin natin ito. Galing to kay James Garrett TV, o Iskonian Vlogger din. Pakisubscribe na lang kung mapadaan at makita nyo itong channel na to. Pakisubscribe na lang. Itong dalawang papanoorin natin na channel, ha. Ito, nakikita nyo sa inyong screen, December 31. Okay? According kay James Garrett TV, December 31 to. Mamaya kukwento ko sa inyo, ha. Kukwento natin. Ito, December 31, salubong to. 2024, maya-maya lang, bagong taon ng mga oras na yan, o 2025. Panoorin natin. So yung kabila guys, yung tundo, clear naman Ayan. Pero doon sa dulo, wala pa. So yung malapit sa may police station, may mga basura pa doon. Tambak pa yung basura. Hindi pa mahakot-hakot. So kagaya rin ng basura dito, ayan, may mga pakunti-kunti pa basura dito. Hindi pa rin nahahakot. Ano yan? Wanduna Binondo yan, nakikita nyo. Yung gilid ng McDo, KP Tower. Siguro sa truck.
District 3 na yan. So Eh. ito dito, KP Tower na to guys. Yan yung mga basura na yan, feeling ko galing sa mga ano yan. Yung mga Ayan, KP Tower. galing doon sa mga night market Yung o basura day dito. market na vendor na yan. At Yan, oh. yung mga tent dito, yung vendor, di pa natatanggal. Ayan. So lakad-lakad lang tayo dito sa may Claro M Recto. Recto. Or CM Recto. para ma-share ko sa inyo, ma-update ko kayo. Halo-halo na to eh. Pero malaking portion na galing sa mga vendors ng basura. Tapos yung iba naman, galing sa tao na din. Di ba? Yung tapon dito, tapon doon. Yan. Ako, yung mga plastic na yan, oh, yung mga stripe. Matagal matunaw yan. Yan. Ayan, Mamaya, sa ating 5 viewers, bigyan natin shoutout ng sa ano. inyo lahat. Bigyan natin ng Good morning. magandang ano to. Yan, kunting update lang tayo dito guys sa Divisoria Recto. Ayan, so nandito na tayo sa may side ng Yan, Soler yan. part. Solar yan Soler, nakikita nyo. Ayan. Yan. Soler at saka ito Recto side. Dagupan footbridge. Good morning po. Yan sa ating mga OFW, mga kababayan, shoutout sa inyo lahat. Ayan, good morning, Naka-live good pala to morning. eh. Naka-live pala to ng December 31. Nawala na yung mga tent doon, no? Nung sa Claro M Recto na yan, no? Daming basura, oh. So wala nang vendor, Hmm. tinanggal na yung mga tent dito. Nagpuputukan na kasi yan, Pero eh. yung sa Dagupan side nandiyan pa rin. So yung dito lang sa side na to wala na yung mga vendor. Punong-puno ng tent yan. So yung pinagbigyan nila Hmm. na mag-vendor, Oo. ito naman yung iniwan. Yung gapak na basura. Ayan. Yung iniwan nila dito basura. Punong-puno kasi ng tent yan. May mga vendor dyan. Mas maganda sana kung Sa nakasako may side na to ng para mas madaling ayan, so bitbitin. part ng tutuban, yung gilid ng tutuban walang basura. Yan dito lang. Dito talaga sa kabilang side. Tambak yung basura. Naka-live pala to eh, kahapon eh. So ayan guys, di na ako didiretso doon, ayan, kasi makita nyo naman yung basura. At mayroong music, mga-copyright na tayo doon. At talagang nag-share lang ako sa inyo ng konting live. Ayan, para makita nyo naman Hmm. yung kaganapan ngayon. Ayan, late na, yung basura nandito pa rin. Feeling ko, hindi na Dapat makakapot nito, dyan. pagputok Bukas na ng yan. araw, wala nang basura yan. Nung panahon ni Yorme, pagputok ng araw, kailangan wala na yung basura, nahakot na lahat. At makitang clear na ito. Mga ganitong oras, flashing na lang para matanggal yung amoy. Paliwanag natin maya-maya. Para dun sa mga hindi pamilyar sa Divisoria. So yan guys, maraming salamat sa inyong pagsama at ayan, so kita-kita tayo sa ating next update sa Maynila. Ayan, so abangan nyo yung mga vlog natin Hmm. sa Maynila. Ayan, maraming salamat. So may upload tayo guys, no? Yung tuni-tuniladang basura na nakunan natin ngayon umaga lang. So see you. Mhm. At magkita-kita tayo sa ating upload. Ayan, sana supportahan nyo guys yung ating channel. James Jarrell. Okay, explain natin ha. Okay, nung panahon ni Yorme, tama naman yung sinabi ni James Jarrell. Yung panahon ni Yorme, ang pick up ng basura, depende sa lugar, pero usually alas 5 alas 6 yan eh. O, lalo-lalo na sa Divisoria, baka mas maaga pa. Kasi, alas 7, flashing. Okay, flashing, alas 7, flashing. Yung
kailangan sa flushing, syempre, nahakot na yung basura. Kumbaga, malinis na. O ipa-flushing na lang para matanggal yung mga langit-ngit, yung dulas, yung mga excess oil. Syempre, maraming... ang Divisoria kasi, pagkagabi, maraming baksakan ng mga gulay, mga dry naman. Pero syempre, hindi mo may iwasan, maputikan. Halo-halo na din May konting wet siguro. Diba? Kaya may mga putik-putik. So, kinaumagahan, paghakot ng mga basura na yan ng mga bandang alas 5, alas 6, kailangan alas 7, flashing na. Lataan na yung bumbero dyan. Flashing para matanggal yung mga konting residue ng mga basura. Kasi hindi naman masisimot yan di ba? Tapos syempre yung mga langit, yung mga excess, mga kung meron mamantika dyan, putik man, yan, pa-flashing na yan. So, nung panahon ni Yorme, ganun ang kalakaran sa Divisoria. So, bago pa maging busy, kasi iba yung tao sa umaga sa Divisoria, iba yung tao sa hapon sa Divisoria, iba yung tao sa gabi sa Divisoria, at iba yung tao sa madaling araw sa Divisoria. So, iba-iba yan. Kaya dapat, bago maging busy ulit yung tao sa Divisoria ng alas 7 ng umaga, kailangan malinis na. Wala na yung basura, nakapag-flashing na din. Yan yung panahon ni Yorme, yan yung regular na routine. So, syempre, nabago ng Yorme, as you can see naman, syempre, malilenyo na rin makakapagsabi niyan. O may mga changes. Yan yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno na itutuloy mo na lang, bakit hindi mo pa nagawa? So, yan yun, ha? Okay, yan yun. So, syempre, may mga changes Syempre, hindi naman talaga totally 100% ma-adapt yung previous na sistema doon sa current na sistema. So, ito na yung, January 1, today, kanina. Galing naman to kay Kalsada TV. Yan, madaling araw, madilim-dilim pa, ha? Galing to kay Kalsada TV. Pakisubscribe nyo na lang. Iskonian din to, mga vlogger din to. So, yan yung kahabaan ng recto naman. Tapos na ang putukan nito, January 1. Kung di ako nagkakamali, baka alas 5 to. Ayan, grabe, Ito naman, in fairness, nakasako naman. Di ba? Yun nga lang, yung iba, ang dami, yun, kalat-kalat. Mga prutas-prutas, halo-halo na to. Halo-halo ang basura na to. Mamaya, explain natin, ha? Explain natin. Para mas maintindihan yung maigi. Dami, halo-halo na to. Styro, plastic, yung mga naman sana. Halo-halo na. Basta, syempre pag basura, hindi naman yan halo-halo na talaga yan. Kabahan ng Claro M Recto to. Kung di ako nagkakamali, baka, to? Tabora ata to. Santo Cristo. Side, side ng District 3 to. Binondo side. Kabundok, di ba? Ganyan ang basura ng Divisoria. Kaya yan dapat mahakot agad ng mga garbage collector na sa Maynila bago pumutok yung araw, gawa ng magiging busy na yan. Siyempre, dadaan na yung mga sasakyan dyan, yung mga tao dyan. Kahit nasabihin mong January 1 yan, siyempre may lalabas at may lalabas pa rin, di ba? Dahil matao ang Divisoria talaga. Ang Divisoria, hindi nawawalan ng tao. Ito sa may area ng Chacon, mga mundo. Yung Chacon. Grabe, di ba? Dami niyan. District 1 pala to. District 1, Tondo site. Yun na yung mga truck, Kita nyo, maaga pa lang, yun na yung mga truck. Mamaya explain ko bakit hindi familiar yung truck. Kasi kulay puti na to. Ayun na Asuncion na District 1 pala yan. Sorry. So U-turn sa Asuncion. Ayan na yung mga truck. Lalaki Di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na truck. Apat na truck ng basura. Hinahakot na kasi kailangan pagputok ng araw malinis na dapat ang Divisoria. Gawa ng syempre maglalabasan na yung mga tao. Ano na to? Recto na to. Recto pa din. Side na to ng
ng Binondo. Etong part na to, Santo Cristo yan. Yan, ito Santo Cristo side. Eto, Tabora to. Tabora, yan, yung nakikita nyo may araw. Yan, Tabora. Oh, may mga pumuputok-putok pa. Grabe, oh. Ente Carlos Pastor. Grabe naman nangyari dyan, no? Ha? Grabe. Ano? Grabe, oh. Oh, di ba? Galing ito kay Kalsada TV. Makakandaan pala. Hindi na makadaan yung motor. Sobrang dami, oh. Grabe. Pinapala-pala na. Yung mga kaing na pula na yun, lagayan ng mga prutas yun eh. Ayan, lagayan ng prutas. Grabe, di ba? Ano ba to? Tabora ba to? Ilaya. Nating togos doon sa dulo. Grabe yung basura, oh. I-explain na natin maya-maya. Nagpalit kasi ng garbage collector. So yung Lionel na dating garbage collector, kulay blue na may halong puti yung mga truck nila. Pati yung mga uniform, color blue. So nagpalit ng garbage collector, Metro Waste na to. Kulay puti na. Nangyari na to noon, nung panahon ni Erap. Nagpalit, yung Lionel kasi, yung Lionel garbage collector. In fairness sa Lionel, matagal na kasi ang garbage collector ng Maynila. Sa pagka-Lionel, asahan mo na maaga pa lang pumupunta na kaagad. Masisipag naman ng mga Lionel eh. Maaga pa lang kumukuha na kaagad ng basura. So, nung panahon ni Erap, pinalitan, ewan ko kung hindi ko na matandaan kung ano yung pinalit, dun maraming nagreklamo. Kasi napansin ko during that time, yung kay Erap, na pinalitan yung Lionel ng garbage collector, iba yung pinalit, halos tanghali na kumuha ng basura. Diba? Ewan ko kung anong pangalan nun eh. Basta panahon ni Erap yun kasi nasa Maynila ako nun. Tapos, nung Lionel ang binalik yung Lionel, ayun, nakuha na ulit yung basura ng mga bandang alas 5, alas 6 kasi yan eh. Ganyan ang ruta niyan, madaling araw, busi-busina na yan. Siguro mga between 5 to 6. O kung malate man, 6:30. Basta hindi na siya tanghali. Hindi na siya 7. Hindi na 7 a.m. Ewan ko sa iba, pero sa amin kasi, between 5:30 to 6:30, dumarating na yung basura ng Lionel at kinukuha na. So, nung panahon ni Era, pinalitan yung Lionel garbage collector na iba, yun na tinanghali na, saka minsan may mga palya-palya. Alam mo kasi bidding din yan eh. 'Di ba? May pera sa basura. Siya yun yung nangyari diyan. Siguro, pero nakita nyo naman, dyan na yung 4 na truck eh. Siguro sa sobrang dami lang talaga, syempre hindi mo maiisa-isang grabe. Tingnan mo, bundok yung basura. 'Di ba? Halo-halo na, palete, mga plastic, oh. O, yan sabi sa akin ni Kalsada, nawalis naman doon ng mga chairman at saka ng mga kagawad. So, in fairness naman sa kanila. O, syempre, nasasakupan nila yan eh. Matitira sila dyan pagka hindi nila winalis yan. Yun nga lang, kawawa lang dahil January 1 na January 1, habang natutulog tayo ng mahimbing o yung iba dyan lasing, eto sila nagtatrabaho, di ba? O, ganun yung problema eh, di ba? Pag nag-switch kasi ng management ng sistema, asahan mo na. Syempre, yung Lionel, makaka-adapt agad kasi dati naman nilang ginagawa yan. Kahapon, mas malala. Doon sa mga larawan na nakuhanan. May mga kumakalat kasi na mga picture. Ang Divisoria kasi talagang talagang dayuhan talaga ng tao, kaya yung mga basura ganyan talaga. Pero as much as possible dapat expected mo na yan, no? Dapat anticipated mo na ganyan kadami yung basura, kaya dapat malinis agad, mahakot agad. Alam ko naman hindi may iwasan yung basura sa Divisoria, di ba? Sino ba naman nagsabi, di ba? Hindi may iwasan ang basura sa Divisoria. Talaga, totoo naman. Ito paligid na to ng Divisoria Mall. Kaso, dapat anticipated mo na yan. Anticipated mo na magkakaganyan talaga January 1 o kaya December 31. Mas maaga sana yung grabe yung hakot ng basura, di ba? O kaya mas systematic.
Pwede sana nakasako na, parang dampot na lang ng dampot, hindi yung parang hinuhukay pa. Eh, tignan mo, oh. Wala, hindi makadaan kahit motor, oh. Gets naman natin yan. Mga kayon, gets naman natin, Divisoria eh. Hindi may iwasan yung basura. Oo. Totoo, hindi may iwasan. Pero dapat, di ba, sa mga namamahala, dapat anticipated na to. Ayun, no, nadudulas na yung gulong. Dapat anticipated na yung ganitong basura, na ganito kadami. Di ba? So, anong dapat gawin? Di ba? Decision making to. Decision making to, 'di ba? Anong dapat gawin? Anticipated na dapat yung basura. So dapat may solusyon na kaagad. 'Di ba? Dapat yung mga namamahala rito, anticipated na yung ganyang klaseng basura. Siguro talagang kailangan mas marami na maghahakot, no? Kahit na January 1. Wala, public servant ka, ganun talaga. 'Di ba? Pag public servant ka, hindi ka na private. Kailangan yung buhay mo nakaakay na sa kumbaga nakaukol na sa pagiging servant mo. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng tulog ka pa ng mga oras na yan tapos yung basura nandiyan diyan, 'di ba? Dapat alam mo 'yon. Gets naman natin yan, hindi naman talaga may iwasan yung basura sa Divisoria. Kaakibat na yan ang Divisoria. Pero kailangan anticipated mo na and from your end dapat may action na agad, no? Kung kailangan mas maraming tao, ayan, tapos na. Kung kailangan mas maraming tao na maghakot, much better, di ba? Malulubat na kasi ako, kaya hinahabol natin. Gano'n, no? So, merong change ng system kasi from Lionel, na garbage collector ng Maynila, na napalitan na ng Metro Waste. Siyempre, asahan mo na, yung transition yan, siyempre may lapses pa yan, di ba? Siyempre, hindi ka agad-agad makaka-adapt yan. O bagamat expected na, di ba? Pero in fairness naman, nandoon naman kaagad yung Metro Waste eh. 4 na truck na nga na yung nandoon eh. Gets naman natin na hindi maiiwasan yung basura sa Divisoria, as I said before, talagang anticipated na dapat, di ba? Anong dapat gawin as a good leader, di ba? Public servant, dapat siguro anticipated mo na yan. By that time, dapat meron ka ng decision making kung ano yung gagawin para magkaroon ng problem solving, di ba? Pero nandoon naman, naglilinis naman. Buti nila may mga initiative yung mga kagawad dyan at saka mga chairman. O shoutout sa inyo. Kasi pag hindi nila ginawa yan, sila mapupulaan naman, di ba? Gaya niyan, may mga nag-iikot, may mga nagbibideo. Kahit yung mga naglalakad kanina, may mga nagbibideo, di ba? Wala naman tayong sinusugatan dito. Wala naman tayong pinapatamaan dito. Ang akin lang, anticipated na naman yung ganyan kasi normal naman na nangyayari yan pagka sa Divisoria ka talaga di ba? So dapat siguro mas maraming taong naghahakot ng basura, iba-ibang lugar, hindi lang sa Claro and Recto, pati sa loob-loob na, di ba? Kumbaga, kasi trabaho nila yan di ba? As public servant, di ba? So dapat talaga naka-ano na yung nila, yung oras nila. Kumbaga, pag public servant ka, mas malaki yung oras mo na naibibigay mo sa public kaysa sa sariling buhay mo Kasi ginusto mo yan Tumakbo ka, di ba? Nanalo ka, nagkaroon ka ng posisyon sa gobyerno. So dapat, panindigan mo. Hindi yung pwedeng. Kung ayaw mo ng ganyan, mag-private citizen ka na lang. Di ba? Di ba? Mga kayo pero sa panahon ni Yorme Isko Moreno, tanda-tanda ako, maayos yun. Maayos yung Divisoria. Nasa tao na din Mano ba namang isako? Mas okay yun, no? Mano ba namang isako? Tapos ng mga taga-barangay o yung tindahan mismo, may mga sako-sako. Tapos sa end naman ng local municipality, magbigay naman ng sako. 'Di ba? Kasi ang katiwiran ng mga small vendor, walang sako Paano namin isasako? So tapon na lang diyan, tapon lang diyan, tapon doon. Sana sa end naman ng local municipality, magbigay naman ng mga sakong malalaki para latag na lang, 'di ba? Lagay na lang ng maraming basurahan para yung mga tao hindi na sa lapag, sa basurahan na. Tapos pagka napuno, buhol, tapos lagay sa isang tabi. Para pagdating ng truck, kahit sino mang garbage collector regardless naman kung Lionel o Metro Waste Para pagdating ng truck, kahit tao, kaya nang buhatin, sampa na lang ng sampa, hindi na kailangan ng panghakot. Di ba? Ganun sana, no? Ganun sana. Pero hindi natin kasi alam talaga yung Pero yung talagang kalakaran dyan, hindi naman natin talaga nasaksiyan. Ayoko naman magkwento rito ng hindi naman natin alam yung two side ng istorya, di ba? Pero ang akin lang, sa panahon ni Isko Moreno kasi, hindi naman ganyan.
maayos din kahit papaano. Nakasako, natututo rin yung mga taong, yung mga vendor na magsako sa end nila, 'di ba? Okay mga kayon, maraming salamat. Happy New Year sa inyo. January 1 today, Wednesday sa Pilipinas. At asahan nyo na patuloy pa rin ang usaping programa sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan, Jomalon TV. At makikiusap lang, pa-suporta na lang sa channel natin na like and share naman itong video natin sa mga tropa nyo, kamag-anakan nyo, mga kaibigan nyo. At patuloy pa rin ang ating paglilingkod at